Sige mga kaibigan, ako si Haris Sultan, isang British na palaboy ang namatay sa harap ng isang hotel para sa mga migrante. Hotel para sa mga ilegal na migrante. Saan? Kung nilabag mo ang batas at pumasok ka rito ng ilegal, makakakuha ka ng magandang kwarto, baon at tatlong mainit na pagkain araw-araw. Pero kung isa kang Briton na ipinanganak at lumaki sa bansang iyon, marahil ay veterano, naglingkod sa bansa, maari kang mamatay sa harap ng hotel na iyon sa lamig. Tingnan mo ito. Malinaw na pagdating namin, may lalaking namatay sa pintuan at kasalukuyang ni cardiopulmonary resuscitation ng mga pulis. Sabihin mo na kasama na niya ang mga pulis. Hindi ko na ipapakita masyado sa camera mga pare dahil malinaw naman. Panatilihin ang pribadong impormasyon. Oh, Derby Midland Hotel, yung itim na lalaki na laging binibigyan ng cardiopulmonary resuscitation, nandito na ang ambulance airlock. Ouch. Gusto mo bang makita ang loob ng hotel na yon? Panoorin mo ang Derby Midland Hotel. Si Sudanese Umar Mohamed, isang ilegal, ay nagdokumento ng kanyang paglalakbay sa channel, tinuna ng sarili sa hotel na ito, at nagkalat ng pera sa kwarto. Tingnan mo, ipinapakita niya ang pera niya. Libre ang kwartong ito na ibinigay sa kanya. Habang ang mga ordinaryong Briton ay namamatay sa kalsada. Papanoodin kitang umalis, tara na. Dito tayo. Huwag mong ilalagay ang mga kamay mo sa akin. Pwede kitang paalalahanan, huwag mo akong itulak, pakiusap, lumayo ka. Itong mga ganitong klase ng walang utang na loob, nakakakain na nga ng 3 beses sa isang araw. May kwarto pa. Pero ganyan pa ang ugali. Sobrang walang utang na loob. Habang namamatay ang mga karaniwang Briton sa kalsada, parang mundo ng mga payaso ito. Ang hirap paniwalaan mga kaibigan. Tara, tapos tingnan nyo lahat ng mga bisikletang to. Tingnan nyo. Ayan na, migranteng delivery driver na pinagtatawanan ang asylum system ng Britanya. Isang Sudanese na nagpa-picture sa Eiffel Tower, nagyayabang na ilegal na kumikita sa United Kingdom at nagwawasiwas ng pera sa mga hotel na pinupunduhan ng buwis ng mamamayan. Pwede pa akong magpatuloy. Ano ang kapalit nito? Ito ang Manchester, tignan mo. Halos walang Brit dito, maliban sa iilan, at karamihan ay hindi tunay na Briton na nagdudulot ng gulo. Yan ba talaga ang gusto mo sa hinaharap? Paano naging maganda yan sa anumang sukatan? Bakit gugustuhin ng kahit sino na gawing basurahan ang kanilang bansa? Sobrang galit talaga, dagdag pa. Ano ginagawa nila kapag walang magawa? May pagkain at tirahan na sila. Pero lumalabas pa rin sila sa gabi at nanggugulo ng mga Britanikang babae. Papalapit siya sa akin, talagang papalapit siya sa akin. Natakot siya habang papalapit ang lalaki at titingnan kung ano ang itatanong niya. Hi, Hi, kung ito ay video, ayos lang siguro. Gusto mo ba akong makilala? ibigay mo ang numero ko. Alam kong natatakot ka. Nakuha ko na ba ito? Hindi, salamat. Mapalad siya. Isa itong walang masamang nangyaring pakikisalamuha, kahit na nakakatakot. Pero paano ang susunod na batang babae? Tulad ng 12 anyos na ginahasa ng 2 lalaking Afghan. Mas nagiging matapang sila kapag magkakasama o higit sa isa. Hayaan ninyong magpredik ako. Sa ngayon, may 1.2 hanggang 1.5 milyong ilegal na migrante sa United Kingdom. Hindi pa magaganap ang susunod na eleksyon hanggang 2029. Kaya sa 2028 gagawing mamamayan ni Kiyostama ang lahat ng ilegal na migrante. Sana hindi ko na lang ginawa ang prediction na yon kahit alam kong kaya nila. Pero naisip ko ring baka hindi nila magawa. Pero nagawa na pala nila iyon sa Espanya. Tingnan mo si Pedro Sanchez, punong ministro ng Espanya. Kaka-legalize lang niya ng 500,000 ilegal na migrante na ang tanging layunin ay makuha ang kanilang boto para gawing katatawanan ang demokrasya ng Espanya. Kung akala mo hindi nila gagawin yan sa Britanya o Australia, sinusubukan na nila ito sa Amerika. Tandaan mo, walang kinakailangang identification para sa mga botante. Kahit sino pwedeng pumasok at bumoto. Alam ng kaliwa na natatalo sila, kaya ito ang sagot nila para makakuha ng bagong boto. Pakinggan mo siya. Oo, nag-alok ang bansa ko ng paraan para ma-regulate ang 500,000 undocumented migrante. Kalahating milyong ilegal na migrante, bibigyan ng paraan maging mamamayan ng Espanya. Kalahating milyong tao. Kasama natin sila araw-araw sa palengke, bus, paaralan ng mga anak, nag-aalaga ng magulang at nagtatrabaho sa bukirin. Nakasama nating nagtayo kamay sa kamay
ng pag-unlad ng ating bansa, mga taong narito na bahagi na ng ating buhay. May ilan na nagsasabing sumusobra na tayo, na sumasalungat tayo sa agos. Pero gusto ko kayong tanungin, Sila ba ang mga taong nakikita ninyo sa screen? Sila ba ang sinasabing magiging mamamayan ng Espanya? Nagtatrabaho at naglilingkod sila sa komunidad. Oo, sila nga. kailan pa naging radikal ang pagkilala sa mga karapatan? Kailan pa naging pambihira ang empatiya? Suicidal na empatiya? Hindi na ito teoryang konspirasyon. Lahat ng bansang tumanggap ng maraming tao mula third world countries ay naging umaasa sa ayuda. Bawat bansa, tingnan mo, bawat bansa talaga. Walang benepisyo sa pagdadala ng mga mababang kalidad na migrante mula sa mga third world na bansa papunta sa mga maunlad na bansa ninyo. Ayos lang ang Hapon. Oo, alam nilang lumiit ang populasyon. Pero mas mabuting bawasan ito at paliitin ang ekonomiya kaysa tuluyang mawala ang pagkakakilanlan mo. Malaking respeto para sa Hapon. Ang Espanya ay higit sa lahat isang mapagpatanggap na bansa at ito ang landas na pinili namin, dignidad, pagkakaisa at katarungan. Kaya nilang sabihin yan ng seryoso kaya ginawa na nila yan sa Espanya. Sige, sinira na lang nila ang demokrasya ng Espanya. Kung gusto mong tingnan ito ng mas detalyado, gumawa ako ng isang detalyadong video kahapon. May isang politiko mula sa malayong kaliwa na nagsabing gusto niyang mapalitan para tuluyang mawala ang tinig ng malayong kanan, nasyonalista o konserbatibo. Hinihiling ko sa mga migranteng na brainwash ng lipunan na huwag kaming iwan sa gitna ng pasismo. Oo, gusto naming bumoto sila. Oo, syempre, nakuha na namin ang mga papeles at regularization at ngayon tinutungo namin ang pagkamamamayan or pagbabago ng batas para makaboto sila. Oo naman, sana nga yung replacement theory. Umaasa akong tuluyan nating matanggal ang mga pasista at rasista, pati na ang mga migranteng tao at manggagawa sa bansang ito. Oo naman, gusto ko talaga na magkaroon ng kapalit. Kapalit ng mga pasista, kapalit ng mga rasista, kapalit ng mga umaasa lang sa iba, at magagawa natin ito kasama ang mga manggagawa ng bansang ito, kahit ano pa ang kulay ng balat mo, kung ikaw man ay Chino or itim. Si Morona kasama ang lahat ng kanyang kapwa babaeng manggagawa sa buong bansa. Gagawin din nila yan sa United Kingdom. Tingnan mo itong bagong pulisiya ng United Kingdom. Bababahain din nila ng mga ilegal na migrante ang huling natitirang kuta ng lipunang British, ang kanayunan ng Inglaterra. Gumawa ako ng video tungkol dyan mga 1 taon na ang nakalipas. Pakicheck niyo po yun. Kung ilalagay mo, sobra ba ang puti sa Britanya? Harris Sultan, makikita mo ang video na yon. Ilalagay ko ang link sa description. Ganito nila ito ini-engineer. Naalala ko ang artikulong yon. Pinauso nila ang ideyang baka masyadong maputi ang English countryside mga 1 taon o 1.5 taon na ang nakalipas. Sinimulan nila ang debate at matapos ang 1.5 taon ngayon ay sinusubukan na nila itong buwagin. Gumagalaw sila, nagpapalutang ng ideya at tinitingnan ang reaksyon ng publiko pero karamihan ay hindi nag-react. Naka 70,000 views ako sa video na yon, karamihan mula Britain. At ngayon, sinusubukan nilang baguhin ang pagiging puti ng English countryside. Pakinggan mo ito. Pwede na ba tayong magpatuloy at pag-usapan ang pagkakaiba-iba sa kanayunan? Oo, gawing hindi masyadong puti ang kanayunan. May ulat na nailathala. Sinasabi ko ito bilang isang kayumangging lalaki. Pasensya na, kailangan ko talagang sabihin ito. Mas malinaw ko na itong sinasabi at kailangan ko pa itong ulit-ulitin. Hindi dapat payagan ang kanluraning puting bansa na bumaba sa 70% ang populasyon ng kanilang katutubo. Hindi dapat pag-usapan o pagkasunduan ito. Hindi dahil mas mataas ang mga puti o mas mababa ang mga kayumanggi, itim o iba pang lahi. Hindi iyon ang punto ko. Ang mga katutubo ang dahilan kung bakit ganito ang bansa ninyo ngayon. Kaya naging Britain ang Britain dahil sa mga puting British. Uulitin ko, hindi ko sinasabi na mas matalino ang mga puti o puting British. Kahit na maaaring ganoon nga. Hindi iyon ang argumento ko. Pero sila ang tagapangalaga ng British values. Walang ibang lahi o kultura ang magpapahalaga sa mga pagpapahalagang British gaya ng mga puting British. Dahil sila ang nagtayo nito. Sila ang nagtayo ng Britain sa kabila ng lahat ng kakulangan nito. Lahat ng benepisyo at kalamangan, pati na rin ang mga kahinaan at kalakasan nito. Ito ay British at ang mga British ang magmamay-ari nito. Kaya nga maging sa Britain man, America, Canada o Australia. Ang katutubong populasyon ninyo o ang populasyon ng mga nagtatag ng bansa, mga taong bumuo ng bansang iyon, ay hindi dapat bumaba sa 70%. At sinasabi ko yan bilang isang kayumanggi. Okay, ako ay halos puti kahit hindi ako puti.
Ibig kong sabihin, sa loob-loob ko, ako ay parang niyog. Naiintindihan ko naman yon. Pero bawat kulturang iniaangkat ninyo, salungat man o compatible. Tulad ng Indian, Chinese o Japanese. Okay, hindi dapat palitan ang populasyon ng Australia ng mga Hapones, kahit kamangha-mangha ang kulturang Hapon at Chino. Hindi natin dapat gawin yon dahil para manatiling Australia ang Australia, kailangan natin ang mga taong nagtayo ng Australia, na sila ay ang mga Anglo-puting Australiano. Kaya hindi dapat bumaba sa 70% ang populasyon ng mga puting Australiano. Sa Britanya, hinayaan nilang bumaba ito sa 80% at tingnan mo ang nangyayari. At ngayon, pinupuntirya na nila ang kanayunan ng Inglaterra. Kailangan maglinis ng Inglaterra at Britanya? Dagdagan ninyo ang bilang ninyo kahit paano. Hindi ko alam, yun ang ibig kong sabihin. Ayon kay Nigel Farage, magpapatupad siya ng Immigration and Customs Enforcement, style deportasyon sa Britanya kapag nasa kapangyarihan na siya. Hindi ko alam, hindi ko talaga iniisip na si Nigel Farage ay isang matatag na tao. Pero naniniwala ako na isa siyang populista. At hanggat nananatiling popular ang ideya ng malawakang deportasyon, gagawin niya ito. Pero magiging mahirap ito. Dahil sa tingin ko, gagawin nilang mamamayan ng 1.2, 1.5 milyong ilegal na imigrante. Naniniwala akong gagawin nila iyon at palalayain sa kanayunan ng Inglaterra. Ngayon may isang ulat na nagbibigay ng payo tungkol sa iba't ibang estratehiya para makahikayat ng mas maraming etnikong minorya upang ipakita ang isang multicultural na bansa. Hindi ba social engineering ito? Bakit mo sinasabi yan na parang ipinagmamalaki mo? Hindi naman dapat ipagmalaki dahil napatunayan na hindi gumagana ang multikulturalismo sa malakihang antas. Dapat mong punan ng mga puwang. Kailangan mo ng doktor, siyentipiko, at tech entrepreneur. Doon ka lang pwedeng magdala ng mga kwalipikado at may kasanayan para sa ikabubuti ng bansa. Hindi ito epektibo sa malakihang antas. Hindi dapat inaangkat ang mga manggagawa dahil bumababa ang pamantayan at sahod. Hindi talaga ito gumagana. Sa proseso nawawala pa ang kultura at pagkakakilanlan mo. Kalokohan yan. Pasensya, hindi ito rasismo kundi tungkol sa kultura. Isang argumentong kultural. Sabi ko ipa-deport lahat kahit sino na hindi sumusumpa ng katapatan sa bansa. Kahit kaunti lang. Pagdinig sa deportasyon. Ito ba ay social engineering na wala ng saysay? Sabi nila ang problema sa country pub ay masyadong kaakit-akit sa mga puti, hindi sa may kulay. Pero ganun naman talaga ang country pub. Para talaga ito sa mga nakatira sa paligid, hindi ba? Kaya ang menu at inumin ay nagpapakita ng meron doon. Hindi ko ito maintindihan. Ang ibig kong sabihin, kung ang mga tao sa bansang ito ay hindi matanggap yon, ang Gloucestershire na nasa Cotswold, alam mo na binanggit sa ulat na ito, hindi ito Alabama o Mississippi. Bakit kailangan mong gumawa ng patakaran para sa mga tao sa Alabama at Mississippi samantalang nandito ako sa Gloucestershire? Hindi ko maintindihan. Isa itong social engineering at pinakamasama pa, Ang totoo sa kwentong ito, Scarlett, wala akong kilalang itim o asyanong tao at nakatira ako sa Tal Hamlets. Ibig kong sabihin, alam mo yun, maraming tao mula sa iba't ibang lahi, hindi naman nila iniintindi. Hindi pa sila nakipag-usap sa kanila, hindi pa sila nagkaroon ng kahit anong pag-uusap sa kahit sino. Tama ka, interesante ang punto mo. Ang mga tunay na Muslim o ilegal na migrante, hindi naman talaga humihingi ng mga benepisyo. Ibig kong sabihin, naalala mo bang may protesta ng mga migrante tungkol dyan? Na kailangan namin ng universal credit, kailangan namin ng Centrelink payment. Sa Australia, may Centrelink payments kami. Wala namang humingi nito. O kapag binigay mo na sa kanila na, uy, magkakaroon ka ng $12,000 kada 2 linggo. O sige, tatanggapin ko yan. Pag binigay mo, tatanggapin nila. Pero walang humihingi nito kahit sa Amerika. Hindi ko iniisip na may mga ilegal na migrante na talagang humihingi ng ganito. Medicare o kung ano man ang meron sa Amerika, wala talagang humihingi nito. Patuloy itong ginagawa ng mga kaliwa na pinapatakbo ng mataas nilang ideal ng pag-aalaga kahit hindi naman ito hinihingi ng iba. Gusto kong pumunta sa Cotswolds pero pakiramdam ko hindi ko kaya dahil ako ay itim. Nakabisita na ako sa iba't ibang bahagi ng United Kingdom, napakaganda ng bansa, lalo na ang kanayunan. Nakarating na rin ako sa nayon ni Shakespeare, Canterbury at iba pang lugar. At pumunta ka ron, ang ganda, mga nakangiting tao. Totoong ngumingiti sila sa'yo, hindi mo madalas makita na ngumingiti ang mga tao sa'yo. Sa London, maglakad ka sa East London, Tower Hamlets, Ilford, o iba pang hindi kaaya-ayang lugar. Makikita mo ang mga galit na muka. Sa kanayunan ng Inglaterra, ang ganda. Ngumingiti ang mga tao sa'yo, parang gusto mo rin doon. Ganito noon ang Australia. Sige na nga, bahala na. Kaya
Humahaba na ang video, pero mangyayari ito. Huwag isipin na may kakaibang nangyari sa Espanya. Ito lang ang unang hakbang doon. Ginawa na nila ito ngayon. Gagawin din nila ito sa Australia, sa United Kingdom, gagawin nila ito kahit saan. At gagawin din nila ito sa Amerika. Kapag wala na si Trump, mga mahal kong Amerikano, huwag maging kampante. Alam kong iniisip ninyong mas maayos kayo ngayon. At totoo naman yon. Buti na lang may Pangulong Trump kayo at mga abala tulad ni Jeffrey Epstein. Kapag wala na si Trump, pareho lang din kayo ng kalagayan. Talo tayong lahat, kaya habang isinasagawa nila ang mga plano nila, kailangan din nating isagawa ang mga plano natin na magkaisa ang mga taong pareho ng pananaw. Pumunta sa X at makilahok ng mas aktibo. Tingnan mo, alam nilang nababawasan ang suporta at natatalo ang kaliwa. Kaya ang solusyon nila ay magpasok ng botante mula sa ikatlong mundo. Ginagawa rin nila ito sa Australia, isang kapansin-pansing pangyayari. Napahamak nga si Pauline Hanson dahil dito. Sinabi niya na ang Labor ay namimigay ng Australian citizenship na parang candy sa mga migranteng Indian at alam nating lahat na ang mga migranteng Indian ay bumoboto talaga para sa Labor, na isang kaliwang partido, kaya ginagawa nila ito ng sadya. Ganyan din ginagawa ng Democrats sa Amerika. Bakit mo akala hindi nila gagawin sa United Kingdom? Gagawin nila yan sa United Kingdom, mas lalo pa nilang gagawin sa Australia. At lahat tayo ay talo, maliban na lang kung sumali ka sa X, maliban na lang kung sumali ka sa X. Kailangan natin ng mas maraming boses.